Narinig mo na ba yung salitang walang loyalty ang Pilipino? Pero tanungin natin, sino ba talaga ang traidor? Tayo bang mga ordinaryong tao? O yung mga ganid na at mga demonyo na gumagamit sa gobyerno para sa sarili nilang kapakanan at bulsa? Ang katotohanan, hindi traidor ang Pilipinong nagtatrabaho ng marangal, nagbabayad ng buwis at umaasa sa pagbabago. Ang traidor ay yung mga nasa kapangyarihan na niluluklok at nilulunok ang pera ng bayan habang gutom ang mga bata. Yung mga politikong pinapalitan ng dangal ng komisyon. Yung mga opisyal na nilalagyan ang konsensya sa selyado at sinasabing trabaho lang. Sila ang tunay na traidor, hindi ang karaniwang Pilipino. Balikan natin ang kasaysayan. Noong panahon ni Lapu-Lapu, ang pagtatanggol ng sariling lupa ay dangal. Ngayon, may mga lider na ipinagpapalit ang karangalan, ang karagatan, ang lupa, pati kalayaan kapalit ng utang at proyekto. Noong panahon ni Rizal, ang panulat ang sandata. Ngayon, ang fake news at propaganda ang bala ng mga sinungaling. Noong panahon ng revolusyon, dugo ang sinasakripisyo. Ngayon, pera na ang sinasakripisyo ng mga traidor, ang pera ng bayan. Ako mismo, mga ka-Pochology, ilang beses na akong tinraidor ng mga dating kanegosyo, dating estudyante, dating kaibigan. Tinulungan ko. Pinatira ko sa bahay ko. Pinakain ko. Tinuruan ko kung paano bumangon. Pero sila rin ang unang sumira. Gumamit ng pangalan ko. At nagtangkang agawin ang pinaghirapan ko. Pero alam mo kung ano at sino ang mas masakit? Yung traidor na nakaupo sa opisina. May suot na barong. May bandila sa likod pero nilalamon ang kinabukasan ng mga Pilipino. Sino yung mga sinungaling na nagtatago sa salitang public service lang po? Walang personalan. Pero ang tunay na boss nila ay ang pera. Alam niyo mga traidor ngayon, hindi na sila yung mga Kastila, Amerikano, o mga Hapon. Ang traidor ngayon ay ang mga Filipinong nilamon ng kasakiman. Mga ganid sa posisyon, adik sa komisyon, at bulag sa misyon. Sila ang dahilan kung bakit ang mga marangal na Pilipino ay umaalis ng bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang kabataan ay nawawala ng tiwala sa gobyerno. At sila ang dahilan kung bakit sinasabi ng iba, mas mabuti pang magtiwala sa iba o mga banyaga kaysa sa mga kapwa mo Pilipino. Pero tayo rin ang sagot. Mga Kapochology, kung sila ang traidor, tayo naman ang pag-asa. Kasi bawat beses na tumatanggi ka sa lagay, bawat beses na pinipili mong maging tapat kahit walang nanonood, bawat beses na ginagamit mo ang talento mo para sa kabutihan, tinatalo mo ang mga traidor ng bayan. Ang laban ngayon ay hindi lang sa lansangan. Ang laban ngayon ay sa konsensya. At kung saan may Pilipinong matapat, doon pa rin nabubuhay ang dangal ng bansa. At ang aral, hindi totoo na walang loyalty ang Pilipino. Ang totoo, ginamit, nilinlang, at pinagod tayo ng mga traidor na nasa itaas. Pero sa bawat henerasyon, may mga Rizal, may mga Bonifacio, may mga simpleng mamamayang patuloy na lumalaban sa katiwalian at kasinungalingan. At doon nakasalalay ang pag-asa. Sa boses na hindi bumibili ng boto, sa estudyanteng ayaw mandaya, sa negosyanteng tapat magbayad, sa lider na may puso, hindi bulsa. Mga Kapochology, ang traidor ng bayan ay hindi lang yung
kumakampi sa dayuhan. Ang traidor ay yung Pilipinong ibinenta ang kaluluwa, kapalit ng kayamanan. At kung may isang aral tayong dapat tandaan, hindi lahat ng Pilipino ay traidor, pero lahat ng traidor ay Pilipinong kinalimutan ng dangal ng pagiging Pilipino. Kaya ngayon, bawiin natin yon. Gamitin natin ang boses, talento at tapang para muling itayo ang bansang kay tagal nang binaboy ng mga ganid sa kapangyarihan. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master, at sa bawat Pilipinong nananatiling tapat sa tama, ikaw ang tunay na bayani, hindi ang nakaupo kundi ang tumatayo, hindi ang sumisigaw kundi ang kumikilos. Mabuhay mga Pilipinong hindi nabibili. Mabuhay ang katotohanan at mabuhay ang bayang muling bumabangon laban sa mga traidor. Maraming salamat.